bagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang FBM-TV sa bawat bukas. FBM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. FBM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, nanansan araw po sa ating lahat. Nananahan po namin kaibigan saan man po kayo naroon sa Luzon, Visaya at Mindanao. Kami po ay ninadati ng isang nanansan araw at ito po ay FBM-TV online broadcast. Maraming salamat po sa lahat ng sa atin po ay patuloy na sa atin po ay nanonood dito po sa ating programa ang FBM-TV online broadcast. At amin po kayo iniimbitahan na kasi meron po tayong programa na Kape at Biblia. Ipakita ko sa inyo, tapos na po ang ating studio. Yan po ang Kape at Biblia. Ang ating po dyan na nakakasala ay wala isa kundi si Jessia Sherwin. Sandali pakita ko lang po yung pakita ko na yung toaster, kung nakain toaster. So ito po, ang kasama po natin dyan ay si Jessia Sherwin Serrano. Yan po yung ating studio ng Kape at Biblia. Kaya po, ang tandaan na nyo po, ang ganito pag-e-ere online ng Kape at Biblia. Okay, para po sa ngayon salita po,
Ito, ipakita natin yung ating kauna-unahan na salita dito po sa ating programa ang NGNTV News Online. So, ayan po ito po ngayon po isinakaroon. Los Angeles Lawyer Convention. Isinagawa sa talanuno ng Nizar Angela Nizar Exercise. Ayan. Ayan, kasama po na si Lisa Lunar Naraya. Yan po nasa kaliwa na nasa tapat po ng NGNTV. Siya po na si Lisa Lunar Naraya. Yan po, isanahan po na may attorney at judge. Okay, Los Angeles Lawyer Convention isinagawa sa talanuno ng Angela Nizar Exercise. Nasagumpay na isinagawa ang kauna-unahan Angela Lawyer Convention na inordinasa sa talalagitan ng Angela Nizar Exercise ng tinatawag po na ARAS. Yan po yun. Lalo na yung pagtitito na pag-isahin ang advogado at iba pang professional sa pagsusunod ng servisyo, pagkakaisa at pagtulong sa nangangailangan nila ng gabay at suporta. Yan. Sinalulahan ang aktibidad ng nalito na organisasyon kabilang sila Angel Angela Nizar Exercise na si General Attorney David Castellon, Deputy Attorney General at saka si General Attorney Brian Zarte at dati National President at kasalukuyang Chairman at the Board na si Dr. Jenner Zeli at si General William Dradena. Yan po ay kanahan po ng attorney na nakakaisa para po nakatulong sa ating po nananayan. So, yan po ay isa sa napakaganda po ng kanilang layunin na sila ay nakatulong sa kapwa natin kansadayan. Kaya ako po ay saludo po. Saludo po ako sa attorney at judge na ang kanilang layunin ay nakatulong sa ating kansadayan. Okay, saludo po tayo. Ito po, okay. Zulalurin sa natural pagkakitol ang advogado, ito yung attorney at isa pang professional na bahagi ng sanahan sa mensahe ng pagkilala. Itinahayag ang pagdati sa lahat ng naging bahagi ng natagumpay na unang Angela Lawyer Convention, partikular sa mga advogado at professional na patuloy na nagbibigay na kanya-kaanalan at servisyo. Yung karamihan po niya, kilala ko yan Kasi nandunduhan po si Atty. Arcalia. Ay nandun po ako kasama niya kasi si Atty. Arcalia patuloy represent sa lahat ng attorney dito po sa Quezon City at ako ay nandun kasama. Kaya niinsan sa karamihan niya ay kilala tayo. Ang ganitong pagtitipon ay nagsisilbing pagkakataon upang nasa lakas ang ugnayan ng nakasati. Napag-usapan ang mahahalagang usapin ni Zar at Hindistan na isunod ang layunin ng Angela Nizar Exercise na nakakatulong sa komunidad. Kaya yan po ang nasa kanila po na kanilang activities o layunin para sa nayak ating kanundayan.
Okay, sa inyong lantuan, sinako sa sandali salita, ito po, sayang po ito, sandali lang po nandali lang tayo ng kaunting intro kasi nandun na kaya ating Noxe. Yan. Okay, para po sa inyong salita na kantayan, ito po. Ito, nasa kasindi po nito. Ito po ay nananalo na yata ito. Dapat yan tandawanan ang tayayaran ng salita ng Diyos sa natantansi ko sa sakyan. Kanukanan na landas, tren, at sakanan na LRT sa tren. Yan. O kaya kanandas. O kaya ay tantansi ko na sana. Isang usatin tungkol sa tayayaran at tandahagi na salita ng Diyos sa noon ng tantansi kong sasakyan ay naging sentro ng diskusyon na nanitisin. Natapos kulalat online ang isang post tungkol sa unaloy pagpapatin sila isang security guard na isang pasaheron nayayara sa noon ng LRT at LRT. Yan, meron kasi na nakukulit niya kasi na nayayara, lesan talang sila nakapit. Sa naturang usatin, nakakaisa ang naging talalaw ng pagliko para sa ilan nararapat na nakundi ang natatakaran ng paglikong transportasyon dahil nakakaisa ang paniniwala at nais na napasahero na may tao na aaring interesado sa mensahe, ngunit mayroon din na aaring hindi komportable o ayaw nakinig hanggang nasa biyahe. Yan po, kaya po ay yung pagpayayaran dapat ito po ay ating iniluludaro. Hindi ko ito ay subject, nalaya tayo, tayo na ang nakusunod. Kaya yan, hindi na nakusunatan ay inanhin natin ang ating sarili sa kaino. Sasabi na ng sabi kung ating sisino sa una ko rin ito, 14:40, gawin ninyo na kaayusan ang lahat ng nayagdagay. Kaya ngayon, paano tayong pasaliwalaan? Kung tayo mismo ay nakukulit, kung tayo mismo ang tasaway, nasa po niyo, lesan, nagtitigil ko, pero ikaw mismo ay nagwawala, ikaw mismo ay halos isahiyan mo, kaya lesan ay tala rin ang sinagawa ng security. Yun po ay tungkulin naman. At tungkulin na isang security guard na zawalin. Okay. Ganito tayo. Ayan, no? Yan po ay isa halimbawa na nangyayari sa atin. Okay. May ina naman. May ina na naniniwala na bahagi na kanayaan. Bahagi na kanayaan ng tao ang isahayan ang salita ng Diyos. Ganun pa lang, para sa kanila, lahanan na rin, isaanan-anan ang lugar. Sana naman. Kaya kaya isaanan-anan natin kung ito na ay nasa tanang lugar. Sana nalaya tayo sa hayan. Pero titignan din natin yung sitwasyon. Kaya, sika nayayara ka, paano tayo tataliwalaan ng pagliko kung tayo mismo ang nakukulit. Ano isa po niyo? Okay. Titignan din natin ang sitwasyon at karapatan ng isang tao upang hindi nauwi sa pagtatalo o hindi at nakakaunawaan ang isang gawain na panrelihiyon. Sa kanilang nanda, diin na inalitisip na ang tayayaran ay hindi na nagtungkol sa sasalita, kundi tungkol din sa paraan ng pakikitulong sa taon nakikinig. Kung ayaw na isang tao na nakinig,
Maaari naman isalan ang kanilang desisyon at iwasan ipilit ang mensahe. Okay. Dahil dito, tumatasok ang nakataas o nakmalawak na tanong. Hanggang saan ang kalayaan ng isang tao na itahayan ang kanyang pananampalataya? At kailan naman ito naaaring naging panghihilaso sa kasusuhan ng isang tao? Kaya, nakalantayan mahal na dato ang palayaran. Subalit kung ang palayaran ay nagdudulot ng hindi naayos na sistema at hindi nakakatulong dalkos, ito ay nakakairita sa kanilang tao, dapat itala din talaga natin. May tamang lugar na kung saan tayo dapat layaran, naaari natin sila nagdalakonin ka o sister. At pwede na kayo ay insisahin namin sa aming gawain. Ngayon sana may paraan ng palayaran. Hindi sa lahat ng lugar ay tayo ay sisigaw. Na kung tayo ay malaya ay isisigaw natin ang may atokso na nakikita natin Ang may atokso na sinalayaran na kaayos na sitwasyon. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Guspoloy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Borgasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Kuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umaga
Okay, tayo po ay nagsasalit sa ating programa. Ito po ang NTN News Online. Ngayon po ay August 23, 2026. At ginagasin po natin ang lahat na sa atin po ay patuloy na kumukunayday dito po sa ating araw-araw na dalitaan dito po sa NTN News Online. At tayo na lang po ay dalako sa isang na salita. Okay, ito po, ZN. Yan, ZN. ZN, nakagawa ng acting shooter simulation exercise sa Conjuan City. Isang acting shooter simulator exercise ang isinagawa sa Catalina Villa de Jalon Elementary School sa Barangay Tolada. Bilang bahagi ng paghahanda ng paaralan sa posibleng insidente ng kalahasan o emergency situation. Layunin ng pagkakalay na nasukat ang kaalaman at kahandaan at kakayahan ng nag-aaral, guro, school personnel at pinauukulan ahensya ng pamahalaan. Yan. Na kung paano okay tayo po ay napapatuloy at nagsalakon na lang po tayo. Okay, inihahanda ng paaralan o nag-aaral school at school personnel at pinauukulan na ahensya ng pamahalaan kung paano kikilos at susunod sa kanin na karoon ng ganitong uri ng sitwasyon. Bahagi ito ng dato ng Department of Education o ZN na palakasin. Yan, isakita natin isakita natin ating yung video para nakita yan, no? Ayan, para po nakita ninyo yung ating ikinukwento o sinasalita. Okay, bahagi ng dato ng Department of Education o ZN na palakasin ang kahandaan na napaaralan at natiyak ang panintasan ng nag-aaral at pawali sa panahon ng emergency na sitwasyon. Kaya na po yan, napakailan po ng ginagawa. Napakailan po ng ginagawa ng mga paaralan para po natiyak ang panintasan ng ating mga estudyante. Kasi yung nakaraan po na nakita natin na nakaroon po ng dahil na ilan po ang na-aksidente, ilan po ang na-ospital at nakontrepaan mga nakakita. Kaya yan po yan po ginagawa na ating ZN na para po sanayin at bigyan ng kakayahan kung sakali dumating yung panahon na nakakaroon ng actual na pangyayari. Sana po ay hindi naman nangyari. Sana ay wala pang nangyari
na naulit ng ganun na insidente na nagkaroon ng sarili sa mga kaaralan. Ayan, sana po ay wala itong nangyari. Okay, tayo po ay napatuloy Okay sa isinagawang combination, dinigyan pansin ang koordinasyon at nagdilis na tantuson na nakalahok. Ganun din ang kanilang kakayahan, sundin ang naitinakdang safety procedure. Nahalaga, nahalaga na ang ganito ng pagsasanay, walang natukoy ang necessary kahinaan sa emergency response at natahusay pa ang koordinasyon ng paaralan na nagduro, na na-esponde at na na-esponde at na government agency. Nagdala isang sandali ko naman ang isinasagawa na yunin nito naging nasandaan doon school community sakaling harapin ang isang tunay na emergency na ito ay pwedeng nangyari. Okay, patunay naman, hinihikayat ang paaralan ng bigyan prioridad ang kaligtasan at kahandaan at wastong tantuson sa anulang uri ng mga emergency na patuloy po na ito ay minsan ay nangyayari sa mga paaralan. Okay, tayo naman po insala ko sa isa sa mga salita. Ito po, para po ito. Ano yan po, PNP. Nagdadala ko responsable paggamit ng AI. AI-generated image na may police uniform. Uso po yan Uso na yun. Yung mga AI na kahit hindi police ay nagsusuot ng police. Ang gamit na ay AI. Sa pananalitan sa AI, nanunukha kang police. Pero ipinagdadawa po. Ipinagdadawa na ating PNP at na nakatulisan na ito ay suksindi kasi ito ay nadali sa inakrimen o pananakot o panghihili o ano na aktibidad na nakana. Kaya ang ating PNP, sila po ay nagdadala. Nagpapaalala ang San Juan City Police Station sa Tonsico na naging responsable sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Partikular sa panlikha at pagdadahagi na nanarawan ginagamit ng Philippine National Uniform, National Police o PNP Uniform. Papatukas sana para po maiwasan yung ganitong ginagawa na ating nakalagayan, ang pagdawalan po na ating pinauukulan yung mismo ginagawa ng application ng AI. Kasi ang ating nakalagayan, yan po ay kung nakagalanan sa uso. Ang problema kasi, ginagawa lang itong ating nakalagayan, pero ang ginagawa ng application na AI ay hindi nila ginagawa. Ang dahilan kasi, malaki ang intinagayan na sa pantasanehistro, na nakikita na sa nahalaan. Sana po, ang pagdawalan po ay yung mismo usap na pinanunulat mismo ng AI. Nasakalan po inahin to, wala na pong gagawalan. Dahil yan po ay aanasin na sa panlikha ng AI. Kaya yan po, hindi natin nasisisi kasi ang ating nakandayan ay sumusunod po sa
sa uso. Ganun pa lang, ayon po sa batas ay huwag po natin gagawin. Kahit nalaya tayo ay huwag po natin gagawin sapagkat ang uniform po ng pulis ay isa po na sa identification o sa kakakilanlan ng PNP na taga-taglinta sa ating bayan. Okay, ayon sa pulis niya, yan, pulis po tayo. Okay, ayon sa pulis niya, naaaring ng dulot na kalituhan o maling impresyon ang AI-generated image kapag ginamit nito o ginamit dito ang uniform. Uniform, insignia, badge, o radyo at isasal opisyal na nakakakilanlan. Okay sila na sila, nakakakilanlan kasi nasa kanan ni ano na yun, na content creator. Kapag nilabas na may uso ay nakikiuso ang publiko. Okay, naaaring ulan ito ng problema kapag ang isang larawan nilikha ng AI ay nanlukhang tunay na pulis o sila nagpapakita ng isang nihisilon aktibidad na kapulisan kahit ito naman ay isang digital creation naman. Nakikita po ninyo. Narami na yun. Ako narami akong nakakilala kaibigan na ginagaya ito. Na ngayon ay nasusuot ginamit ang AI at ngayon ay akala nyo tulis. Nasa kung ito ang ginawa na AI, inagay na AI. Sana hindi ito nakaroon kasi sa kawalan AI na nakasulat at ito ay itinok, naaaring ito na ito ay nakasuhan. Kaya ito, iwasan po natin. Kung ikaw ay nagtasyano, nagdayahin ang karamihan na ikaw ay sinada, nanunukang tulis, iwasan po natin kasi naaaring ito na darasian time na ikaw ay nakasuhan. O kaya, nasukanan ni Traso. Kasi itinok na ni Traso, sinuot na isa na sindikato at ginawang trotal. Na itinatako. Ngayon, hindi mo alam, ikaw pala yun, nakakaroon na kaso kasi akala no, sana. Hindi mo alam, ginamit na pala na inunukha at inununiform na sinuot na akala ng tao, ikaw yun. Kaya, nag-iingat din pa tayo. Okay, dahil dito, hinihikayat ng pulisya ang pagdiko na naging nataluri at responsable sa tagdawa o tagdadahagi ng AI-generated dahil na rin na nalinaw na itaalam kung ang isang larawan ay gawa naman ng artificial intelligence o utang hindi ito nakatanyanan. Nakatanyanan tunay na litrato o opisyal na material. Kasi ang problema kasi dyan, kasi ang dinamit sa kasanaan, halimbawa, naka-uniform. Tapos, itinatatakot, ikaw, nandinig ka ng ganito, nandinig ka, kasi kung hindi, huhulihin kita. Ilan po ang dinikanto to? Nasa ang dinikanto to. Kaya, yun po nagdadalak na dayahin yung karamihan na uso na yun, na AI, na nasusuot ng uniform ng police, huwag na tuloy na ituloy. Nakadalasin po ang time na naging problema sa ninyo. Okay, sa panahon na yun, na nasa kabilis kunala ang larawan at video sa social media, pinapaalalahanan ang publiko na hindi lahat na nakikita online ay tunay o aktwal na nangyayari. Kasi sakaya na ikaw nakasuot, akala na susuokan tulis Totoo yun, yung suot na uniform, totoo yung isura. Walang nakakainan, hawakan tayo. Naka-uniform ka, meron ka isigilya, meron ka dyan, kumpleto Sana kang totoong tulis. Okay, samantala, patuloy ang panawagan sa nagdalagamit ng AI na gamitin ang teknolohiya na may pananagutan. Pag-iingat, tagdalang sa opisyal na simbolo at nakakakilanlan ng pamahalaan. Kaya yason na kalagayan,
iyasan po natin yung ating ginagawa. Okay, tayo po ay patuloy sa Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa ating balitaan dito po sa NTNTV News Online. Tayo po ay dulako sa mga isang salita. Ito po, dating DepEd. Dating DepEd, opisyal, nananawagan sa lakasin ang disciplinary authority na nagduro. Yan, nananawagan po ang dating opisyal ng DepEd. Unahin na isang aksyon ang talawan ng isang dating opisyal ng Department of Education o DepEd na isaling at talakasin ang disciplinary authority na nagduro sa loob ng paaralan. Ang tahanan ay naglalakad dating DepEd Director Jose Larizowi. Sa nais kasunod ang ulat na sunod na insidente ng nakarahasan sa ilang paaralan sa ating bansa. Pagdilan ay isang insidente sa Tacloban City. Dito nakaraan po yan. Ayon kay Talais, panahon na usan nilin na karoon ng sapat na katanarihan ang nayaduro na nagtatutan na disiplinary sa kanilang naya estudyante. Aniya, nayaduro ngayon na naaasasihin sa sandihan o disiplinahin ang naya nag-aaral dahil sa tayanda. Kaya natin kaya yan nasisinakal ulo na karamihan na yun na estudyante na sa kanilang proteksyon na dawal sila ay tasandihan at dawal na sila ay taluin. Okay, aniya na nagduro ngayon na nag-aasahin sa sandihan o disiplinahin ang nag-aaral dahil sa tayanda na ang sintin sa saway ay naaaring na itakulong bilang vendor o pisikal na abuse. Yan, tala na yun, talawagan po ng dating DepEd. Ganun pala na halagang tandaan na ang uliiran na child protection policy ang DepEd na naglalayon protektahan ang nagdata na nakaunanoy o anuman uri ng pag-aaduso, karahasan at hindi nakataluyan ng trato sa loob ng paaralan. Okay, sa kasalukuyan ng paaralan na nagtananaraan
ng Tanzania. Ayan, medyo ito kasi ang nawawala ngayon takot na rin ang zuro na taluin o kaya ay kakansihan ng estudyante kasi ang karamihan kasi estudyante taga-konsol naranin doktor na kahit hindi naman sinalo kakansin sinalo o kaya ninura kahit hindi naman sila ninura at ngayon itataliwalaan na ito na nakinaukulan. Okay, sa kasalukuyan na natatakaran na tananaraan ng Tanzania na naaanin sa nisi na nagduro at kaaralan, pansinan at dental, warning, yan, counseling, yan, tatayuhan, at inasal angkot na intervention, depende sa uri at sisa ng tandasan. Yan, kaya yung estudyante, saka ito ay nakagawa na ano ng tandasan at sasakalan ng eskwelahan, kaya ito ay dadalahin sa office at tatayuhan, ika-confer, hanggang doon na yung kakayahan ng teacher. Kasi dawar ang estudyante na kung ano taluin, dawar disiplinahin. Sa kanila disiplina, sila tayo nakukulong o kaya ay nasasanda sa servisyo. Okay, dahil dito, lumalabas ang isang nahalagang tanong. Paano natatanatili ang proteksyon at karapatan ng mga estudyante? Hanggang nabibigyan naman ang nagduro ng sapat na otoridad upang natanatili ang disiplina at kaayusan sa loob ng paaralan. Ako naaalala ko nung ako ay estudyante, yung aking teacher, yung aking isang teacher, nananalo yun. Pero tahimik Kaya minsan saka ang teacher ay talagang ekspresyo na hindi naayos ang buhay ng estudyante. Ako sa paaralan, meron akong isang nandait yun. Nandait na teacher, pero talaga kung nandisiplina ay wala. Pero doon kami natuto. Doon kami naging disiplina ng tao. Nasa kahusay. Nananok kami sa paaralan. Saka kami ay nakaroon sa kakanay, talagang inaano ko na akyat na sasayo ka na sa harapan, tapos sasaluin kami, pero andyan sa nasanahan. Naging nasisino ang estudyante. Ngayon, bawal taluin ay ang titigas sa ulo. Kung kailan pa bawal taluin, bawal disiplinahin, yung estudyante, lalong nulala. O nakita natin, nakakandari lang pa. Yung isa, nasasay na, kapwa estudyante. So, minsan tanarin po ang tanawagan. Okay, sinito tayo. Para sa ilan, kailangan nagkaroon ng malinaw ng balanse ng disiplina na hindi na uuwi sa pag-aabuso at proteksyon sa nalabasa na hindi naman nagiging dahilan upang nawala na kakayahan ang nagduro o teacher na itatupad ang nalaanisintulin ng paaralan. Sa huli, nalalatiling na halagaan na karoon ng maayos na pandisiplina para sa nila nag-aaral. Sa nila ito ay nakaroon ng disiplina ulit. Kasi sa kawalan ng disiplina, nakikita natin natitinda sa ulo. Kasi wala sila kaway hindi sila meron sila karapatan hindi kandihan mo ka ako, ikukundo kita sa aking tatay. Yung tatay na nakikilaan dyan, doon tayo sandalan dyan, na hindi alam, yung talang estudyante, ito pala ang kasalanan. Ang nangyari, nakakundo ng estudyante na tahil kwento, yung teacher, na nalasakit yan, ang nangyari, siya paanaan sa paaralan. Kaya yan minsan, gawin po natin balanse. Balanse po natin yun sa ng disiplina. O kaya,
Nandandali po tayo sa kalaanan po na isang sasalaksak. Okay, tayo po ang nagdadala sa ating programa. Ito po ang NTNT News na sa inyo po ang nagdadalita. Okay, para po sa nagdadalita ito. Okay, tayo. Naku, grabe, tayo. Punta tayo sa kani flood control. Ayan, pinasakita ni Mayor Isko Moreno. Ayan, pinakwenta yan, tayo. Tayo, unano ang ilang distrito sa Manila. Isinantondo sa nagsinindihan ng sinayon. Yan, usap yan. Ayan nila natin nilang sila audio. Pinakikita ni Mayor Isko Moreno. Noon nila ilang kongresista sa Manila na nakatanggap di umano na nag-bilyon. Hindi milyon, kundi bilyon tondo. Naku, hindi. Okay, kaya nakakanuna ito. Saka ang tan-usan sa bilyon, naku, kaya ng pera ito. Okay, usan ngayon online ay isang tahayan na nakaunaya sa Lanoy na lalaking tondo. Tondo nakalaan sa ilang distrito sa Luzon ng Manila. Kung nakala sa social media, ayan, pinalasin. Kung nakala niyo sa social media, hanapin natin. Ito, yan sa kanan na ito. Okay, kung nakalat niyo sa social media, isang post na nakakamit na description sinasawa na tayo. Ito po ay nakikita natin sa video ko ni Mayor Isko Moreno ng Manila. Mayor ng Manila. Yeah, si Mayor, nasa isa yun, si Mayor Isko Moreno. Napakantay sa tao yan. Okay. Kung nakala sa social media ang isang post na nakakamit na yung description sinasawa na tayo. Ano na ino kanilang tayo? Saka kanilang tayo, kanilang kanto eh. Kasi si Mayor Isko na nakiya sa natin nahirasyan na ngayon ay nandun Mayor, kaya alam niya kung ano ang kanilang tayo. So, ang ino kanilang tayo ay, literal na laki, parang gano'n. Okay. Isalito na sila, kasunod umano ng panlalahan o panlalanta ni Manila Mayor Isko Moreno Donadoso tungkol sa laki ng tondon na kanaan sa distrito na Manila. Dahil dito, nunil na buksan ang diskusyon tungkol sa pandemic at pananahanan ng tondo ng pamahalaan. Partikular kung saan natutuntaan na laking budget at kung gaano ito nakatutunong sa mga residente. Ayan, pakita na natin. Yan po, pinakikita na ni Mayor. Pinakikita ni Mayor Isko Moreno. Noon nila tao, nila kongresista, na nakakuha ng milyon. Bilyon pala, bilyon. Okay, nahananalan na natunsi ko kung nagkano ang actual na tondon na kanaan sa bawat distrito. Ano ang proyekto nito? At kung paano dinalakos ang pera ng bayan. Ayan. Okay, sa usapin. Ayan.
sa usatin ng tondo ng bayan na halaga ang transparency. Transparency, accountability, at tamang tandamit ng pera ng nananayain sa nalain nila. Sana yung nakukuhan pera ay isinasakita nila kung saan na ito gagamitin, ano ang project, ano ang saan ito ilalagay, na kano saan nasisira, wala po eh. Wala pong ulat para nakita ng taong bayan kung paano na ang nagakto sa proyekto. Okay, sa usatin ng tondo ng bayan, nahalaga ang transparency ayon kay Mayor Isko Moreno at ang accountability at tamang tandamit ng pera ng nananayan. Sa tuloy naman, inaasayan kaya na ito, inaasayan natin yung nakunsiyensya sa tali eh. So, tayo ay kumukonsensyal dito sa salita na yun, na tungkol sa plant control. Yan po ang nasa na usatin, ang plant control, hanggang ngayon ay wala pa na itakukunon, wala pa na kukunon na kuluha ng trilyon o trilyon. Ang nakikita natin na kukunon, yun na nakakuha na yan, trilyon. Yun na yung naniliit ko na yan. Sa panahon na kasi natin, saka ang pinag-uusapan ay trilyon, yan ay barya na lang. Barya. Ang usapan na yun ang nakawan sa trilyon ay trilyon. At trilyon. Hindi na po milyon. Hindi na po uso nila ako na milyon. Wala na po yan. Ang nakawan po na yun ay zilyon. Okay, tayo lang po ay ko sa isang na salita, ito po, danyo po ito. Okay, isang danyo ang danyo sa sakita natin. Okay, ito po, meron po danyo tasok, danyo founder, na nakasta sa sinhin na din, Super Typhoon. Danyo po na ako sa ating pandasan ng Pilipinas. Okay, para po sa nandiyan ng panahon, sakita natin Ayan, nakikita po natin yung ating, sandali lang po Okay. Okay, para po sa nandiyan ng panahon, nakatusok ngayon ang winter agency sa Typhoon Founder. Yan po yung pangalan ng danyo. Okay, Typhoon Founder, na patuloy na nakakhandang kumikilos patuloy kanluran, hinandaan at kanluran. Pandahan silang Pilipinas. Pero sa atin nalayo pa yan. Nakandaan yan. Data sa pinakahuli internasyon, mula sa Pan-Asa, nananatili sa landas ng Philippine Area of Responsibility o PIR ang danyo. Ngunit, inaasahan na aari itong tulako sa monitoring area ng Pilipinas sa nasusunod ng araw. Inahan nalayo pa. So, sa pinakahuli, Zunitin, ang founder ay nakas na hindi ng 165 kilometro o kilometers bawat oras. Nalapit sa sentro, hanggang unaabot naman sa 205 kilometers bawat oras ang dugso ng hangin. Nalaulat din ang patuloy naaaring na lakas ang danyo at susinti unladot sa Super Typhoon patuloy dadyo o hanggang papalaki sa Philippine Monitoring Area. Samantala, hindi na lang founder ang ninomonitor ng Pan-Asa. May isasal na tropical cyclone system na nasa paligid na rehiyon
Kasi yan ay isang tropical depresyon na nakakilala ng Eastern Visaya at ikatang sistema sa hinanda ng Zatanes. Dahil dito, nahintis na tinatayuhan ang tunsiko sa sekular ang nakatira sa lugar na naaanin na asektuhan ng naapektuhan na nasusunod na dalaw ng layang bagyo na nananatili, okay, sila, na nananatili nakatutok sa opisyon na ito sa weather bulletin. Okay, kaya lang po tayo, ilang iyo kasi ito po ay, kasama ito ay nakatako sa responsan sa Pilipinas, naku, ilalakas po ito. Okay, nahanadali nilawin na ang sinakabing tanhila na isang bagyo sa isang bagyo ay hindi nalalahunan literal na hinihilot o hinihila na isang bagyo ang ikata. Ang dalaw na tropical cyclone ay naaanin na apektuhan ng malalaking weather system at sa kanilang interaksyon sa isa't isa. Kaya naaanin ito na nandado ng direksyon sa dilis. Ayan, nakita po natin na tatlo po ito. Tatlo ito na uunahan na tumasok sa Philippines ng continuity ng Philippines ng focus ng Pilipinas. E sana naman, sana ito ay hindi nakatasok sa ating Pilipinas. Kasi 100 yan na siya, naano ka na kasi ang hangin. Nalakas po ang hangin na yan. Okay, kaya yun, ang pinakanahinandaan sa tunay na tayo po ay nag-iyat, naghanda, para po sa ating pananayan. Yan po ay isa po sa ating responsibilidad at tayo po ay nag-iyat, lalo na po kung dumating ang ganitong na tan-ulan. Okay na sana kung ulan. Ano kaya ito nakaraan? Ulan yan. Pero kung hindi ka sana ng hangin, yan po ang pinakanahirapan. Katulad po nangyari sa Japan, sa China. Nakita pa natin yun, yung atin ay sinusuklat dahil po sa lakas ng hangin. Okay, muli, paalala sa ating nakalundayan, huwag umasa sa virus sosyalan. Tiyakin ang internasyon tungkol sa bagyo ay nanunula sa naopisyon na weather agency. Kaya yan po, doon po tayo aasa sa niya weather forecast talaga. Na yun po ang talaga original na weather zone. Ano kaya ating pa-intindi po? Tayo po intindi direkta mismo sa Philippine weather forecast. Kaya po yung ating sinadali sa tukol po kanila bagyo ay talaga ito ay sigurado. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod namin pakilala ang bagong studio ng ECBM-TV Duskoloin. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Borgasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalang biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. ECBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. ECBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating
Misyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid din inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, may bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, kaisuan nila pinagdadali sa ating programa. Ito po ang ABM-TV News Online. At para po sa isang salita, ito po, Assalamualaikum Vice President Sara warahmatullahi Duterte. wabarakatuh. Yan. Mayawang mayo adlaw Binigyandiin ang Magandang mahalaga araw sa inyo lahat. ang kahalagahan ng Isang wikang Pilipino, mapagpalang buwan ng wikang Pilipino pambansa sa sa ating panahon ng AI. Ang ating Gusto wika na ang may AI na kaluluwa yun. ng ating kultura. Itinakaya ni Vice Tulay President ng ating pagkakaisa Sara Duterte at ang salamin kahalagahan ng ng ating wikang kasaysayan. Pilipino Ngayong bilang taon, bahagi binigyang diin ng natin ang kultura. temang wikang Yan. Filipino at AI. Sa kakaisa at sa kakakailangan ng mga Pilipino kasabay ng pagsalita Sa sa pagpasok ng buwan bagong ng teknolohiya, wika ngayon natin Oso na ang ating pambansang 20 wika ay Panoorin po natin yung kanyang ng mensahe ni Vice President na si Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang mapagpalang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. Ang ating wika ang kaluluwa ng ating kultura. Tulay ng ating pagkakaisa at salamin ng ating kasaysayan. Ngayong taon, binigyang diin natin ang temang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sa pagpasok ng makabagong teknolohiya, siguruhin natin na ang ating pambansang wika ay hindi naiiwan, kundi nananatiling sandata sa karunungan at digital na inovasyon. Ito ang landas tungo sa ating pangarap, isang bansa kung saan ligtas, edukado, at may magandang kinabukasan ang bawat bata at walang pamilyang naiiwan sa kahirapan. Para sa ating mga kababayan at mga OFW, alam kong walang hihigit sa kapanatagan na marinig ang ating sariling wika sa dayuhang lupain. Ang ating wika ang inyong tahanan saan man kayo padpad. Kaya naman, sabay-sabay nating ipagdiwang ang ating pagka-Filipino gamit ang tinig ng nagbibigay buhay sa ating lahi saan man tayo sa mundo. Mabuhay ang wikang pambansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang mapagpalang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. Ang ating wika ang kaluluwa ng ating kultura. Tulay ng ating pagkakaisa at salamin ng ating kasaysayan. Ngayong taon, binigyang diin natin ang temang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sa pagpasok ng makabagong teknolohiya, siguruhin natin na ang ating pambansang wika ay hindi naiiwan, kundi nananatiling sandata sa karunungan at digital na inovasyon. Ito ang landas tungo sa ating pangarap, isang bansa kung saan ligtas, edukado, at may magandang kinabukasan ang bawat bata at walang pamilyang naiiwan sa kahirapan. Para sa ating mga kababayan at mga OFW, alam ko
walang hihigit sa kapanatagan na marinig ang ating sariling wika sa dayuhang lupain. Ang ating wika, ang inyong tahanan, saan man kayo padpad. Kaya naman, sabay-sabay nating ipagdiwang ang ating pagka-Filipino gamit ang tinig na nagbibigay buhay sa ating lahi saan man tayo sa mundo. Mabuhay ang wikang pambansa. Okay, okay, sa kanyang mensahe ay binigyan tansin ni Vice President Sara Duterte ang tema ngayong taon na sa wikang Pilipino at AI. Ay, uso-uso kasi ang AI na yun eh. Talagang puro AI. Yung isa ay nakakalimutan na yung wikang Pilipino. So, binigyan, okay, international natin ha, binigyan tansin ng pangalawang taluno ang tema ngayong taon na wikang Pilipino at AI. Kasalkatan sa pananalisip at tunay kayanan ng internasyon. Nakasuon ito sa paper ng wikang Pilipino sa pananalisip, panlikha na kaalaman at paggamit ng nakabagong teknolohiya tunay na artificial intelligence. Ayon sa mensahe, nahalagang patuloy na gamitin at panyananin ang wikang Pilipino hindi na nakaloon na nagpaaralan kundi naging panarayan ng pananalisip at disiplina at innovation. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya kabilang ang paggamit ng AI, ang nakikita natin dito yung uso-uso na yun yung AI. Ngunit binigyan ng diin ang pananailayan na panatiling buhay at nakaduluhan ang sariling wika sa pagkuha ng progreso at pagpapalagala ng internasyon. Binigyan rin ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino, kabilang ang mga overseas Filipino worker o OFWs na patuloy ng dala ang kanilang kultura at nakakakilala bilang isang Pilipino sa ansantanin ng mundo. Para kanila ng Pilipino na nasa iba't ibang bansa, katulad ng Africa, Arabia, Singapore, at kung saan ng mundo, ito ay dapat nananatili tayo sa ating wikang nakamulatan. Ang sariling wika ay nasisilbing alaala na kanilang pinagmulan at koneksyon sa kanilang tahanan at bayan. Kaya ngayon, nalagwan ng wika, hindi naman pagsilkas at paggamit ng Pilipino ang binibigyan na kasama rito. Kasama rin dito ang pagpapanatili ng ating kultura at sa kakakilala hanggang patuloy na humaharap ang bansa sa nakadadang panahon at sa pagkakil ng mga artificial AI na intelligence sa education, pananalisip at isang narayan. Isang nahalagang hamon ang nananatili paano gamitin ang nakadadang teknolohiya hanggang patuloy na pinangyayamanan at pinahahalagahan ang ating sariling mga wika. Okay, tayo lang po ay dalako para sa ilang na balita dito po sa NTN TV News Online. Yan, tayo po ay, ayan po, 130 anniversary
ng sigaw ng tunay lawin ng sinunsalita sa Quezon City. Pinanunahan ni Mayor Joy Bernonte ang pagsalita ng araw na ika-130 taon anibersaryo ng sigaw ng tunay lawin. Isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na naging bahagi ng pakikipaglakas ng Pilipino para sa kalayaan. Kasabay ng pagsalita ay ang muling pagsusuka sa ayos na tunay lawin swing sa Quezon City na isinasailalim sa renovation dati sa disenyo ni Architect Gerard Nico. Yan, ay naglato yan ang ginagawa na ating mayor na si Mayor Joy Bernonte na pinapahalagahan niya ang kasarinlan yun, yun, na kasalatan noong unang panahon. Ayan, okay, tayo po ay napatunay. Sinalulahan naman yung kasataan Party Representative Atty. Rene ko ang Santapasilaya sa Napanhin, Pagdiliman. Yan. Ang tunay namin ay minahalagang lugar sa kasaysayan ng sinusikan Pilipino at iniuudyay sa pagkilos ng Katipunero na nasa kolonyal na pamahalaan noon 1896. Sa pagsalita na anibersaryo, muling sinisantiin ang kahalagahan ng pag-alaala sa sakripisyo, tapang at pamamahal sa bayan na ng Pilipino nag-alay na kanyang buhay para sa kalayaan. Yan, layunin silang pag-aayos ng tunay lawin swing na napanatili at naitasa sa nasusunod na henerasyon ang kaalaman tungkol sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Para sa nais pang nakilala na pag-aralan ang kasaysayan ng tunay lawin, naaari tayo na ipag-ilay sa Quezon City Tourism Department para sa guide tour. Kung nais ko ninyo na naalala o nakariwa ng nakaraan historical, kasi isa po ang nangyayari ngayon, nakakalulusan na po, lalo na yung estudyante. Kahit hindi estudyante, kahit sila nakatatanda, nakakalulusan na noon na panahon na kung bakit tayo ay lalaya sa ating panahon. Sa pagsalita natin sa nagbayani na nakaraan, nahalagang tanungin ang ating sarili. Paano natin napapahalagahan, naprotektahan ang kalayaan itinananagan ng ating ninuno noong araw. Okay, para na lang to sa ating pinakahuling balita na yung araw na to. August 23, 2026. Ayan, pakita natin ating pinakahuling balita. Zalanday! Ito, paano to sa Isidro? Zalanday San Isidro na Nueva Ecija. Zalanday, nakasisla ng CCTV para sa kalintasan ng mayang residente. Ano kailan to? Kailan to na nangyari na yun? Diyan po sa Zalanday San Isidro na Nueva Ecija. Yan po ay kilala na nasantanahin. Okay. Nakaroon na po ng CCTV. Isang mahalagang hakdan para sa sinundan na may residente ang isinagawa na isang Zalanday sa may San Isidro na Nueva Ecija.
Natapos ng store ng CCTV camera sa ilan Luzon na komunidad. Yan, kailan po na ginawa po ng ating mayor at kasitan dyan. Ng ating kasitan. O yung ating kasitan at nakadawan ng po sa Dalanjay. Okay. Ayon sa pagdating ng Dalanjay, ang CCTV ay isinagawa gamit ang tondo mula sa 2026 Dalanjay budget. Kasi kung sa 20%, ayan. Nakita ko niya, yan po ano yung CCTV ikinabit. Okay, ha? Okay, 20% development fund. Layunin ng proyekto na nakatulong sa pagpapanatili na kaayusan at seguridad sa komunidad. Okay, nakita ko niya, ha? Ganyan din, sa panmonitor sa nakadalatan sa lugar na focus ng Dalanjay, samantala, sinasabi ng Konseling Dalanjay na sa isentro na organisasyon na patuloy ang kanilang pagsusikat na nagdadanta ang mga CCTV camera upang sa pansaan pa. Okay siya? Upang sa pansaan ng panahon ay naabot ang layunin na karoon ng surveillance camera sa lahat ng mga eskinita sa lunahin ang kalsada ng Dalanjay. Nalaking tulong ang mga CCTV. Totoo naman po yan, nalaking tulong po yung CCTV. Na kasi nakikita natin din yung mga kung meron sa konta, ng Honda, o kaya sumatay, yung daraan, ano na, nakamotor, nakikita to kung anong sasakyan, yung kanyang ginamit, kung ano yung vehicle na kanyang sinakyan. Malaking tulong ang CCTV sa nabilis na panmonitor sa mga insidente at naaaari rin itong nasilbing na halagang reference sa mga investigasyon sa kanin na karoon ng krimen o inasal pangyayari sa komunidad. Ganun lang, nakalagaling tiyakin na ang paggamit na ng CCTV ay naaayon sa nauliira ng batas. Alituntunin tungkol sa privacy at proteksyon ng personal na informasyon. Patuloy naman ang panawagan ng mga residente na nakipagtulungan sa Dalanjay at agad i-report sa mga kinauukulan at anumang kahina-hinala aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lugar. Ito yan na nakaraan, nakita natin sa Facebook. Meron isang lalaki na ulihinan, iihi. Nung sa iihi ang natoste, nakataon, meron dalawang kansin. Dalawang hayos na nakasanin doon at naninilain. Saka tapos ulihi ng lalaki, dahil wala na nakakasalaw sa kanya, wala nakakakita, ito ay kinuha at isinakay sa kanlansan. Kaya po, nasakain lang po ng ginawa na ating Dalanjay dyan po sa San Isidro na Nueva Ecija. Ayan, sanunod po tayo sa patuloy po na ginagawa po na ating kasitan dyan po sa Dalanjay at nandun po ng mga kasawan ay talagang tinataunlan po nila yung Dalanjay para napanatili ang kaayusan na ating komunidad. Okay, ako po sa inyo ng nakadot para sa NTNT News Online, hatid balita, hatid informasyon, piling ng tunay na katotohanan, ito ang NTNT News Online. Isang panibagong
yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duskoloy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Kuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa.